pagpaparusa ng Abrahamic God. Let's go! Sinabi niya sa babae, "Pararamihin kong lubha ang iyong kalugbayan at ang iyong paglilihim. Manganganak kang may kahirapan, at sa iyong asawa ay pahihuluhod ang iyong kalooban, at siya'y mapapanginoon sa iyo." Yon, ito sample pa lang yan ng kasamaan ng Diyos. Ang lumang tipan, unang pinarusahan ng ahas sa pagsasabi ng katotohanan. Ngayon naman ang babae. Ang talata ay nagsasaad na siya ay makakaranas ng matinding paghihirap at sakit sa panganganak. Tama ba na nagkamali ang isang babae tapos paparusahan mo lahat ng kababaihan? Anong klaseng pagmamahal ito? Sus Mariosep Panginoon. Pero balik tayo sa berso, pararamihin kong lubha ang iyong kalumbayan, ang iyong paglilihi at manganganak kang may kahirapan. Wow! Ang lupit ni Sky Daddy. Pero bakit nga ba ang panganganak ay masakit para sa isang babae? Dahil ito sa kombinasyon ng biological, anatomical, and evolutionary na mga kadahilanan. Una, ang uterine muscle contraction sa panganganak. Ang matris ay nagkokontra upang itulak ang sanggol pababa. Ang mga contraction na ito ay malakas at paulit-ulit na naglalagay ng matinding presyon sa mga kalamnan, ligaments at nakapalibot na mga organ. Ang sakit ay katulad sa matinding pagdiregla o menstrual cramps, ngunit ito ay madalas at mas grabe ang sakit. Ikalawa, ang cervical dilation. Ang proseso ay nagsasangkot ng pag-uunat ng mga sensitive tissues and nerves na nagdudulot ng matinding hapdi at sakit. Isa ring dahilan ang mga malalaking ulon at balikat ng mga sanggol kumpara sa pelvic opening ng ina. Ikatlo, ang evolusyon na paglaki ng ulo ng mga sanggol na katangian ng mga Homo sapien. Human babies are born with large brain and heads. Ikaapat, ang nerve sensitivity ng vert canal sa mga nerves, lalo na malapit sa cervix at perineum. Kasama din ang psychological and hormonal factor, yung takot and anxiety can intensify pain. Ang panganganak ng mga babae ay gumanap sa isang sentral at natatanging papel sa ebolusyon ng tao. Hinubog nito ang ating biology, pag-uugali at strukturang panlipunan. Ang ebolusyon ng bipedalism o ang paglalakad ng patayo ay nagpaliit ng pelvics ng mga tao, habang sa parehong panahon ang utak ng tao ay lumaki sa paglipas ng panahon ng ebolusyon na nagresulta ng hindi pangkaraniwan at mahirap at masakit kumpara sa ibang primates. Ngunit ito ay may malaking ambag sa development ng utak ng mga Homo sapiens, kaya sayang ang pinaghirapan sa panganganak ng ating mga nanay kung hindi mo gagamitin ang utak, kung patuloy kang magpapauto sa panlilinlang ng mga religion. Konting science lang, history at pagmamasid sa mga nangyayari sa mundo. Siguradong walang Panginoon ang mabubuhay sa utak mo. Huwag maging isang manunood ng hindi patas at nakakamangmang. Ilahad ang argumento at ipaunawa ang katotohanan para sa kanilang sariling kapakanan at para sa bayan, dahil ang libingan ay magbibigay ng maraming oras para sa katahimikan. Peace out!